Hi guys! Today magkaroon tayo ng shoe review ng Anta KT Cavalry 9. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na, and i-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Na-review ko na yung Anta Cavalry 6, 7, 8, and ito na ngayon, no, yung 9. Ang dami ko nang na-review sa series nila, and lahat naman yung nagustuhan ko, no? Pamura ng pamura yung KT Cavalry. And yung kuya nito na Cavalry 8, Light Cavalry 8, almost kaparehas na kaparehas niya. Kamukhang kamukha. Parang hiniram yung outsole, midsole, sa uppers lang nagkaiba. Pero that's not a bad thing, no? Parang for me, no, don't fix it if it's not broken. Oh my God! Wow! Yung Cavalry 8, natuwa talaga ako doon, no? Pinanglaro ko siya outdoor and napupugian ako sa kanya. Simple lang, parehas sila nito. Minimalist, hindi bulky, magaan. Parang ito yung pinakamagaan na light cavalry. Lahat naman yun, nasa pangalan pa lang, light, magagaan. No, pero parang ito na yung pinakamagaan. Pag-usapan na nga natin aesthetic and material. Gumamit po ito ng mesh uppers, kaya talaga namang magaan and breathable. A-flush edge foam po, full length ang ginamit. Kaparehas lang din ng dati. May TPU plate dito. Almost the same. Yung dati lang parang pataas. Unang butas ng lace, dun siya nakahook. Ngayon parang sa third siya nakahook. Actually, parang mas gusto ko yung dati. Parang mas supportive yung sa una ka nakahook. Okay naman itsura niya. Kung sa dalawa nga actually, parang mas napopugian ako dito. Pero parang mas gusto ko yung material ng mga predecessor niya, yung mga nauna. Parang mesh nito, parang nagmukhang masyadong mura, lalo na dito sa area na to, dito sa medial part. Oo, mas affordable. Pero kasi parang sa ibang brand, X-Step, 361 degree, yung ganitong presyo, napakaganda na eh. Tapos parang napaka hindi siya supportive yung mesh niya. Parang malambot masyado. Yun lang, doon ako na-disappoint. Kaya dahil dyan, aesthetic and material, 7 out of 10 po itong mabibigay ko dito. May torsion plate naman din po pala siya, kaya kahit papano, mataas pa rin naman ang binigay natin. Kasi dati rin, no, yung heel counter nung kuya nito, meron ding TPU dito. Ngayon, leather na lang. Tapos yung leather niya, parang hindi rin ako masyadong nagagandahan dun sa leather niya. Sayang, medyo nag-downgrade naman masyado. Pero ito, traction and outsole, ito yung parang for me, up until now, kanyang selling point. Solid rubber outsole na may mga circular pattern. Hindi po talaga siya nag-a-attract ng dust. Walang nangyayari, no? Parang hindi dumumi, hindi na kailangan punasan. Ang lupit nito, guys. Katulad din nung dati, hard rubber yung outsole niya, matigas talaga. Pwede ipang outdoor, halatang tatagal naman talaga. And as usual, pag Anta, top tier talaga yung traction, makapit na makapit, very squeaky. Pero hindi ito yung yung cement buster na pinagmamalaki nila, no? So, hindi ito kasing tibay ng cement buster. Pwede sa outdoor, pero hindi kasing great ng cement buster ng Anta, no? Katulad nung cement bubble, yung bubble bounce, yung mga sapatos na ginamit ko dati, no, na may mga cement buster. Yun, mas matitigas talaga yun. Pero ito, okay pa rin naman. Hindi naman magpapatalo outdoor. Dahil makapit pa rin naman, squeak test mataas, hindi rin nag-a-attract ng dust, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10 sa traction and outsole. Kung siguro mas tumigas pa yung rubber nito, maipe-perfect ko, no? Kung cement buster yung ginamit sa kanya. Next, punta na tayo sa safety and support. It gets the job done naman, actually. Kaparehas ng kuya niya, na kahit wala masyadong TPU, actually ito lang yung naging TPU niya. Ito lang, yung parang TPU plate niya for support. No? May support naman, lateral containment naman na nagagawa siya, lalo na pag hinigpitan siya, itong lacing system. Pero ang nagbigay talaga ng support is itong side wall ng kanyang midsole. Umangat dito, umangat din dito sa may heel area. So, yung lateral containment, maganda naman talaga. Yung mga side-to-side movement mo, Euro step, jab step, covered ka pa rin naman niya. No, mataas pa rin naman. And ito talagang TPU na to, TPU plate, nakakatulong naman talaga. And ang kagandahan niya kasi pati dito sa middle side, umangat din. Hindi lang dito sa lateral. No? So, covered na covered ka. Ang ganda ng lockdown.
all throughout. And buti, dito rin naman sa heel area, okay naman. No, maganda naman yung containment. May internal heel counter. Hindi lang halata dito sa labas. And dahil nga kasi umangat ito. So maganda yung heel support. Maganda yung containment dito. Rigid enough, happy ako. Parang iwas tapilok pa rin. Kasi for me, ito ang very important na area. So, supportive enough pa rin naman siya. Plus may torsion plate din dito. May torsion support naman. Parang maliit nga lang yung nararamdaman kong area niya. No, hindi siya masyado malaki and TPU lang to. TPU plastic lang siya. Sana kinarbon fiber nila. No? Pero budget choose nila to. So, hindi naman tayo dapat mag-expect ng too much sa kanya. And plus pala guys, no, yung outrigger niya, malaki naman, lumalabas naman talaga. So, iwas tapilok din po yan. Kaya ang ibibigay natin sa kanyang safety and support score is 8.5 out of 10. Buti na lang kahit wala mga TPU plate, nag-angatan naman yung mga sidewall niya. Ramdam ko pa rin naman yung support niya. Kahit hindi masyadong supportive yung uppers. Next, punta na tayo sa comfort. Na for me, parang dito siya talaga nagsashine. Kasi very comfortable na shoes po ito. Dahil nga, mesh. No, syempre, pag mesh, yung uppers natin, malambot and well-padded naman all throughout. Yung tang, well-padded naman, makapal pa rin naman. And sobrang gaan. Parang running shoes yung gaan po nito, guys. So, very mobile ka rin dito. Daming forefoot flex. Heel-to-toe transition, okay naman. Low cut, so mobile yung ankle mo rin. Yung fit, perfect yung fit, guys. Okay kasi wide pa rin naman itong toe area niya. No, yung toe box, katulad din ng kuya niya, na okay yung space. Sufficient. No need to go up a size kasi okay na okay siya sa mga wide foot. Wide foot friendly po itong sapatos na to. True to size na kayo dito. Okay na okay yung mga daliri ko. Pag tumatalon, galing sa talon, yung daliri ng paa ko, meron pa siyang space para mag-spread, no? Which is safe sa ating mga paa, healthier sa ating tuhod, kasi ganun yung natural reaction ng mga paa natin pag bumabagsak. Nag-i-spread po talaga. Kaya hindi ko ma-recommend yung mga very narrow na sapatos. Sasakit lang tuhod nyo dyan. Ito, okay na okay. So dahil dyan guys, fit and comfort, bibigyan natin siya ng 9 out of 10. No, pati kasi yung nito, no, yung step in comfort, okay pa rin naman. Hindi lang masyadong great, pero kasi okay pa rin naman. Malambot naman po talaga yung A-Flush Edge Foam. Pag-usapan na nga natin yung cushioning setup kasi nandun na tayo sa A-Flush Edge Foam. Pinag-usapan na rin natin siya. So, full length po to na A-Flush Edge. Parehas lang naman ng kuya niya. Wala akong wala akong reklamo. Masaya ako sa A-Flush Edge Foam. Yung tuhod ko okay sa kanya. Magandang impact protection actually. May konting bounce. Wala masyadong snapback galing sa torsion plate nito. Pero konti lang, meron pa rin naman, konti-konti. More on court feel ito. Parang more on pang point guard nga siyang sapatos eh. Tingnan nyo naman guys, low to the ground dyan. Ang nipis niya, no? More on responsiveness. Kung gusto mo ng responsive ride, bagay ito sa'yo. Court feel, if you want to feel fast, quick, ito, bagay na bagay. Pero, yung tuhod ko, hindi naman nagreklamo, hindi naman siya sumakit. So, sufficient yung impact protection, which is nakakagulat. Though sa experience ko talaga ng A-Flush Edge Foam, maganda po talaga siya. No? A-Flush Edge. Kahit stand alone, kahit wag mo nang lagyan ng Nitro Edge Foam, which is yung kanilang pinakamagandang foam. Yung ibang mga sapatos kasi nilalagyan ng Nitro Edge Foam sa forefoot or sa heel to improve yung performance. Pero ito, no need na. Dahil dyan guys, kasi very balanced yung cushioning, walang delay, bouncy pa rin. Siguro kung lumaki-laki sana yung torsion plate niya, no, may snapback pa. So dahil dyan guys, cushioning, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10. No, mataas pa rin kasi, it gets the job done. Yun nga yung lagi ko sinasabi sa Cavalry, no? Parang kahit simple, kahit wala masyadong mga technology na kalagay sa kanya, parang okay pa rin naman. Maganda pa rin naman yung performance mula noon hanggang ngayon. Siguro kung yung torsion plate niya lumaki-laki, mas maraming snapback, mas maitataas natin yung score nito. Next, punta na tayo sa breathability. Yun, talagang yun yung pinaka-strong point niya. All throughout, guys, mesh po ito. And open na open yung mesh niya. Pati yung sa tang, ang lalaki ng opening. So, breathability, hindi na kailangan patagalin. 10 out of 10 po. Ang breathability nito, hindi magpapawis yung paa nyo dito. Kahit pa summer, tirik yung araw kayo maglaro. Next, price tag na po tayo. Nasa 3,300 po siya pababa. Kung sa Anta naman, no, okay naman. Medyo
bago yung presyo ng Anta. Tumaas siya nung na-acquire nila si Kyrie Irving. Ano naman, understandable naman. Siyempre, gets ko naman. Pero kasi, sana binigyan pa nila tayo ng more eh. Nag-expect pa ako. Guys, kung nakita niyo yung mga unang light cavalry ni Klay Thompson, no? Ang gaganda ng mga material na ginamit. Dito na-disappoint ako sa mesh. Okay na sana ako sa cushioning kahit yan lang, sa TPU kahit yan lang. Pero kasi parang yung mga material, mga touches ng synthetic, yung mga plasticky material niya, parang hindi nag-work sa akin eh. Sayang, pero maganda yung design sana, no? Maganda yung itsura. So dahil dyan guys, price tag, bibigyan ko lang siya ng 8 out of 10. Mataas pa rin kasi satisfied naman ako sa performance niya. Itsura lang, sa looks, parang dun ako nalungkot. Sa looks lang naman. Pero kung ikaw, hindi ka naman tumitingin sa itsura. No, anyway, pogi pa rin naman siya. Kumbaga sa material, hindi ka masyado mapili. Pasok pa rin to sa'yo. 3,300, pasok pa rin naman sa bangayan. Sulit pa rin kung isipin kasi Anta to. May pangalan na sila. Nasa top 5 na yata ito sa sports brand niya yun eh. Nasa top 5 na sila sa sales. So, and kakuha na nila si Kyrie. Signature shoes pa rin naman sila. Klay Thompson shoes po ito. Meron pa rin naman siyang, no, parang may ganun. May dating pa rin naman to. Klay Thompson pa rin naman. So, marirecommend ko pa rin naman siya sa iba. Lalo na kung idol mo si Klay Thompson, point guard ka, bagay na bagay pa rin naman ito. No? Huwag kayong mag-alala, maglalagay ako ng link dyan sa baba. Trusted seller yan. Shopee, Lazada, kompleto na link. Legit po yan. Please guys, gamitin nyo yung link ko. Malaking tulong po talaga sa ating channel pag ginamit nyo yung link. Kasi may makukuha po akong konting affiliate commission. Pero hindi po magbabago yung price ha. Same pa rin po yan. Pati mga vouchers magagamit nyo pa rin. Advance thank you sa mga gagamit na link ko. Pero kung naghahanap pa kayo ng mga iba pang Anta shoes for guards, maglalagay po ako ng link dito. Pakipindot na rin po yan. And yung bilog dito, pakipindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!